Sa araw ng graduation, naghanda si bida ng mga regalo para sa bawat kaklase, ngunit ako ay nakatanggap ng isang mamahaling puting suit. Matapos malaman na ako ay isa lamang extra sa kwento. Desidido na akong lumayo sa mga bida at magpahinga na lang, kaya nang hilingin ng lalaking bida ang suit na ito, ibinigay ko ito ng walang pag-aalinlangan. Sa gabi, sa pagtitipon, tinanong ako ni Gukinghan kung bakit hindi ko isinuot ang suit na ibinigay niya. Hindi ko ba ito gusto? Natakot ako kaya hindi ako makahinga. Tanging ang pagsasabi ng gusto ko, habang inaalis ang eye mask na kakalagay ko lang. Sa susunod na sandali, dumating si Iten Cheng na suot ang puting suit, iyon mismo ang ibinigay sa akin ni Gukinghan. Noon, biglang naging malamig at nakakatakot ang tingin ni Gukinghan. Naging napakatakot ng kanyang mukha, kaya nanginig ako at hindi mapigilan ang panginginig ng aking mga binti. Napansin ng mga kaklase ang suit ni Iten Cheng at sunod-sunod na puri, ang galing-galing. Hindi pa ako nakakita ng ganitong estilo. Si Iten Cheng, habang suot ang suit na binili ni Gukinghan, ay may di maipaliwanag na saya sa kanyang puso. Pagpasok niya, mabilis akong tumayo at umalis sa upuan, para lamang lumayo kay Gukinghan, ang bida na babae. Nakahinga ako ng maluwag sa aking bagong pwesto, kahit na maaaring magalit si Gukinghan dahil ibinigay ko sa iba ang suit na ibinigay niya sa akin. Ngunit itong iba ay ang lalaking bida na si Iten Cheng, kaya hindi naman siguro siya mag-aalala. Medyo awkward lang. Basta huwag ko siyang tingnan, napaka-optimistiko kung tinatanggap ang sarili. Umupo si Iten Cheng sa tabi ni Gukinghan. Hinanap niya ang pagkakataon para kausapin siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang malamig na mukha ni Gukinghan. Kinabahan si Iten Cheng, inakala na galit si Gukinghan dahil kinuha niya ang regalo na para sa iba. Susubukan sana niyang magpaliwanag, ngunit biglang tumayo si Gukinghan at lumipat ng pwesto kasama ang iba. Sa buong oras, hindi man lang siya tinignan. Habang ang mga kaklase ay masaya sa pagtitipon, hindi makahanap si Iten Cheng ng pagkakataon. Makipag-usap kay Gukinghan, kaya napilitan siyang uminom ng maraming alak kasama ako. Ayaw ko sanang uminom. Pero pinilit niya akong uminom ng ilang baso. Hanggang sa unti-unti akong nahilo. Mahina ang tiyan ko sa alak. Kapag lasing na, tahimik lang akong nakaupo. Kung sino ang magtatanong, sasagot ako. Hindi ko napansin kung kailan umupo si Gukinghan sa tabi ko. Narinig ko lang ang kanyang bulong sa aking tainga, gabing-gabi na, dapat na tayong umuwi. Bigla akong natuwa. Sa wakas, makakauwi na ako. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig. Ngunit sa susunod na sandali, isang pakiramdam ng pagkahilo ang dumating. Gusto kong umupo muli, ngunit bigla akong nakaramdam ng lambot na dumikit sa aking braso. Isang mahigpit na yakap ang bumalot sa akin. Salamat, magalang akong nagpasalamat. Nang tuminala ako, nakita ko ang maputi at dalisay na mukha ni Gukinghan. Biglang nahimasmasan ako ng kalahati. Bakit siya lumalapit ng ganito? Natakot ako at gusto ko siyang itulak, ngunit parang pandikit si Gukinghan. Hindi ko siya maalis, lalo pa siyang humigpit. Tiningnan ni Gukinghan ang aking malabo na mga mata. Dahil lasing ako, mas mabagal ang reaksyon ko. Kung hahalikan niya ako ngayon, siguradong magugulat ako at lalo ko siyang iwasan. Kahit wala pa siyang ginagawa. Ngayon pa lang ay umiiwas na ako sa kanya. Dumilim ang mga mata ni Gukinghan. Nagkunwari siyang maalalahanin, mahinang sabi, Xiaoche. Lasing ka na, mas mabuting umuwi ka na. CJ, umuwi na tayo para malayo na ako sa bida. Sa isip, umiti ako ng malapad. Kahit inaantok na ako at halos hindi na mabuksan ang mga mata, hindi ko nakalimutan na lumayo kay Gukinghan nang lumabas. Marami ang lasing kaya bilang presidente ng grupo. Inayos ni Gukinghan kung paano iuwi ang mga lasing. Hindi gaanong lasing si Iten Cheng. Pero sinadya niyang maghintay hanggang sa huli. Nang halos maayos na ni Gukinghan ang mga kaklase, naglakas loob siyang lumapit at sinabi. Sa susunod, siguraduhin mong lumayo sa kanya. Iminulat ko ang bibig ko, ngunit nakitang hindi nakikinig si Iten Cheng. Magkabilang daan kami ni Jenche, siya ang ihahatid ko, sabi ni Gukinghan. At isinama ako, na gusto sanang magtawag ng taxi, papasok sa kotse. Pagkatapos, mabilis siyang pumasok. Napakaayos ng mga galaw niya. Hindi lang ako, pati si Iten Cheng at iba ay natigilan. Tumingin ako sa loob ng malawak na kotse, at biglang napagtanto na ito ay kotse ni Gukinghan. Nalito ako. Nagmamadali akong umikot para takasan si Gukinghan, ngunit biglang sumara ang pinto at naglock. Nagpanik ako, huwag isara ang pinto. Hindi pa ako nakakalabas. Pero ang mahahabang binti ni Gukinghan ay nakaabang sa upuan, kaya mahirap akong lumabas. Para hindi ko matapakan ng mga ito. Maingat kong iniunat ang aking paa. Ngunit bago pa ako makatayo, biglang may nambuwal sa akin. Bumagsak ako sa lambot ni Gukinghan. Sinamantala niya ito para yakapin ako at sa pilitang hinalikan ako. Medyo nahilo ako, ang ilong ko ay puno ng kaakit-akit at mabangong amoy ni Gukinghan. Kahit na mabagal ang reaksyon ko, ngayon ay naramdaman ko ang takot.
Sinabi ng aking intuwisyon na kailangan ko nang tumakas mula kay Gukinghan. Ngunit nang tumayo ako, pinabalik ako ni Gukinghan sa kanyang pagkakayakap. Nalito ako, bakit hindi ako pinapaalis ni Gukinghan? Bababa ako, muling tumayo ako, ngunit biglang umandar ang sasakyan. Dahil sa pagkakataon, muli akong nahulog sa malambot na katawan ni Gukinghan. Ang paulit-ulit na pagkahulog ay lalong nagpahilo sa aking ulo. Marahan niyang hinaplos ang aking ulo. Sabay sabing puno ng pagmamahal, Xiaoche, sa susunod ay umupo kang maayos. Napakamaparaan ang sinabi ni Gukinghan, kasama na ang hindi siya gumawa ng anumang labis na kilos noong mga nakaraang sandali, kahit ang lahat ng malalapit na galaw. Dahil sa aking kapabayaan kaya nangyari yon. Ang kaunting pagiging malinaw ng isip ko ay nawala. Nang marinig ang mga salitang ito, nagmamadali akong ilayo ang aking mukha. Mula sa kanyang lambot, habang humihingi ng tawad si Jiangche, mainit na nakatingin sa akin si Gukinghan. Naloko na nga at nag-apologize pa ng walang muwang, sobrang cute na halos gusto na niyang hubarin ang kanyang maskara at kainin ako. Ngayon din nagpanggap si Gukinghan na mapagbigay at sinabing, walang problema. Alam kong hindi mo rin sinasadya. Tumingin ako sa mabilis na paglipas ng tanawin sa labas ng bintana ng kotse, saka ko lang naalala na kanina pa pala ako alis dito. Paano ba naman nakasama ko ang bida? Mukhang hindi naman tayo magkadaan, di ba? Paano ko naalala na magkasalungat ang direksyon ng aming mga bahay? Magkadaan tayo, sabi ni Gukinghan. Ang pupuntahan ko ay dadaanan sa inyo, kaya naisip kitang ihatid. Ngunit habang nagsasalita si Gukinghan, bigla siyang nagpakita ng malungkot na mukha. Para kang natatakot sa akin. Kanina mo pa gustong bumaba ng kotse. May nagawa ba akong mali? Kaya mo ba akong ayaw? Lagi siyang malamig sa harap ng ibang tao, pero ngayon biglang nagpapakita ng kahinaan at kalungkutan, lubos na nakakalito. Lalo na't ako ay madaling maawa, natatakot na baka malungkot si Gukinghan, kaya mabilis akong umiling. Hindi naman kita ayaw, pero ikaw ang bida sa kwento. Ako na isang extra ay hindi dapat lumapit ng basta-basta, kundi may masamang mangyayari. Pero hindi ko ito masabi ng diretsyo. Matagal akong nag-isip hanggang sa makapagsalita. Hindi dapat abalahin ka. Sana nga ay abalahin mo ako. Buntong hininga si Gukinghan, patuloy na nakatingin sa akin ng malungkot. Hindi ba tayo magkaibigan? Mukhang lagi kang napakapormal at malayo sa akin. Kahit ang regalo kong damit ay ibinigay mo sa iba. Hindi ko inaasahan na maaalala pa niya yon. Pero wala naman akong maipaliwanag. Totoo namang ibinigay ko ang damit kay Tencheng. Muli siyang nagsalita. Jiangche, galit ka ba talaga sa akin? Hindi naman. Bakit naman kita gagalitan? Kung susunod na magregalo ako sa'yo, ibibigay mo na naman ba sa iba? Hindi na. Teka, hindi mo na kailangang regaluhan ako. Bakit? Lahat ng tao ay tumanggap ng regalo ko. Kung hindi ka tatanggap, malulungkot ako. At muli siyang nagpakita ng mukhang para bang gumuho ang mundo. Dahil madali akong naawa, muli akong nahulog sa bitad. Sige na. Pasasalamatan na lang kita. Pagkatapos kong sabihin, pakiramdam ko ay kakaiba si Gukinghan ngayon, sobrang sigla sa akin. Pero nagbigay naman siya ng regalo sa lahat, normal lang na mayroon din ako. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Habang nakikita niyang unti-unti akong nagre-relax sa kanya, bumaba ang tingin ni Gukinghan at mumiti, itinatago ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Huwag magmadali, ang pagmamadali ay hindi maganda. Kahit na pumayag akong tanggapin ang regalo ni Gukinghan, hindi pa rin ako naglakas loob na makipag-ugnayan ng sobra. Para hindi na mag-usap pa, nagpanggap akong natutulog. Tahimik na ang loob ng kotse. Naamoy ko ang kakaibang mainit na pabango sa kotse at lalo akong inaantok. Kahit sinabi ko sa sarili ko na matutulog na lang sa bahay. Hindi ko pa rin kinaya at natalo ng biglang antok. Bago ako tuluyang makatulog, parang narinig ko ang isang mababa at paos na tawa. Hindi ko na matukoy ang kahulugan ng tawang iyon at tuluyan nang nahulog sa dilim ng panaginip. Samantala, si Gukinghan ay hindi na napigilan at niyakap ako. Hindi man lang natakot na baka bigla akong magising. Halos matakaw niyang pinagmasdan ang aking tahimik na mukha. Para bang kahit anong gawin niya sa akin ngayon ay okay lang. Iniisip ni Gukinghan ng madilim, bakit hindi? Magsasama naman sila sa huli. Isang halik lang, paano kung kunin ko na ngayon? Mapapatawad naman ako ni Jiangche. Hinawakan ni Gukinghan ang likod ng ulo ko at sabik na hinalikan ako. Noong una ay gusto lang niyang tikman, ngunit nang dumikit ang labi, hindi na niya napigilan at pinalalim ang halik. Ang mga damdaming pinipigilan sa loob ng ilang araw ay biglang sumabog. Nawalan ng bait si Gukinghan at lalong naging mabangis ang halik. Isang umaga, habang inaantok pa ako, naramdaman kong may marahang pumapalakpak sa mukha ko. Pahinga pa ako, hinila ko ang kumot para magtago sa kubrekama, ngunit sa susunod na sandali ay biglang hinatak ito. At sumunod ang isang naiinip na boses, bangon na. Hindi ba't may audition ka ngayon? Audition. Bigla akong nagising, dali-daling iminulat ang mga mata at umupo sa kama.
Nakita ko ang aking kapatid na babae sa ina, si Zhengli, na nakatayo sa tabi ng kama, naka-cross arms at naiinip na nakatingin sa akin. Ang kanyang dalisay na mukha ay puno ng sama ng loob. Sinusumbong niya ako, sino ang babaeng naghatid sa'yo kahapon? Anong babae? Kakagising ko lang, hindi ko naalala kung ano ang nangyari kahapon. Ang nasa isip ko lang ay ang audition ngayon, wala na akong pakialam sa iba. Nagmamadali akong bumaba ng kama. Ngunit sa sandaling bumaba ako, dahil sa sobrang kalasingan kahapon, biglang nanlumo ang mga mata ko at halos mahulog. Buti na lang mabilis umaksyon si Zhengli at sumalo sa akin. Nang makita niya akong naguguluhan pa, lalo siyang nagalit. Huwag kang magpakatanga. Sino ba ang babaeng yon? Bakit ka hinalikan bago umalis? Lasing ka sa labas at hinayaan mong ihatid ka ng isang babae pauwi, wala ka bang kahit anong pag-ingat? Ang daming impormasyon na biglang pumasok ay parang nasira ang utak ko ng 2 segundo, matagal bago ko naalala ang nangyari kahapon. Ang naalala ko lang ay inihatid ako pauwi ni Gukinghan. Hindi ko napigilang makatulog sa kotse, at hindi man lang ako nagising nang bumaba kami, kaya si Gukinghan ba ang nagbuhat sa akin pauwi? Bakit ako nakatulog ng sobrang tulog? Isang pakiramdam ng hiya ang bumalot sa akin, at mariin kong kinuskos ang aking mukha. Sa susunod na segundo, ang sakit sa aking mga labi ay nagpahagulgol sa akin. Masakit ang mga labi ko. Bakit ito namamaga? Parang wala naman akong nakain kahapon na allergy ako. Napakaraming impormasyon ang pumasok sa utak ko sa umagang ito. Nakatayo ako sa bintana at tulala. Si Zhenche, si Zhengli, nang makita akong tulala pa, ay nagtaas ng boses. Ngayon ay kailangan kong bigyan siya ng paliwanag. Kahit na si Zhengli ay 17 taong gulang pa lamang at 1.65 metro ang taas. Kapag siya ay nagseryoso, ay nakakapagdulot pa rin ito sa akin ng malaking pressure. Nalilito akong umiling. At utal na sinabi, kahapon ay may reunion ng klase, nagkataon lang na inihatid niya ako pauwi. Ngunit si Zhengli ay tila hindi nasiyahan sa aking sagot, at may pagmamaktol na sinabi habang ang kamay ay nasa baywang, sino ang babaeng iyon? Bakit siya ang naghatid sayo? Paano kung may ginawa siya sayo? Siya ang pangulo ng aming organisasyon. Mabuti naman ang kanyang intensyon, huwag mo siyang isipin na masama. Paano magagawa ni Gukinghan na may gawin sa akin? Ang gusto niya ay si Itencheng. Nakatingin ako sa sarili ko sa salamin, ang una kong napansin ay ang mga labi kong sobrang namamaga. Masakit pa kapag pinagdikit-dikit. Hindi ko alam na sasakit din ang bibig ko kapag uminom ng alak. Si Zhengli ay nagmaktol. Ang mga babae ay may mga balak, tanga ka, huwag kang umuwi at umiyak kapag naloko ka. At wala akong pakialam dahil may mahalagang bagay ngayon. Kahit alam kong papasok din si Itencheng sa showbiz. Malamang na magkakasama kami, ngunit basta hindi ko gagawin ang papel ng kontrabida sa libro. Hindi ako mapapaalis sa showbiz. Dahil gusto ko ang pag-arte, hindi ko ito isusuko para sa iba. At ang pagkakataong ito sa audition ay imbitasyon mula sa isang scriptwriter na gusto ko. Ang susunod niyang serye ay hindi pa nagsisimula. Pero marami ng sikat na artista ang gustong makakuha ng papel. Ito ay isang martial arts series. At inimbitahan ako ng scriptwriter na mag-audition para sa papel ng bida na si Zhao Yuzhen. Bilang anak ng pinuno ng martial arts world. Masayahin at mabait ang pagkatao, gusto ang babaeng tinatawag na unang manlalaban, si Li Hanyi, at sumunod siya sa mundong martial arts para sa pag-ibig. At sa panahong iyon ay maraming nakakatawang pangyayari. Dahil maraming nag-agawan sa posisyon ng bida, medyo kabado ako. At sa libro, lagi akong gumaganap bilang suportang karakter. Buti na lang binago ko ang kwento, at hindi ko inagaw kay Itencheng ang papel na gusto niya. Nang makita ako ni Itencheng, nakangiti siyang papalapit sa akin, at sa susunod na segundo ay masiglang nagtanong. Anong role ang audition mo? Mas nagulat pa ako sa kanya, hindi ka ba nag-audition sa kabilang grupo? Nagbago ang isip ko. Si Itencheng ay pumikit sa tainga ko at masayang sinabi, alam mo ba? Si Kinghan ang investor ng grupong ito. Nang malaman ko ito, agad akong pumunta rito para mag-audition. Diyos ko, siya pala ang investor. Nagulat ako. Tanda kong hindi naman nag-invest si Gukinghan sa grupong ito at sinasadya kong lumayo. Pero bakit ganito pa rin? Nagulat ka rin, di ba? Pero dahil pamilyar ako sa kanya. Kaya nalaman ko agad. Sa pagsasabing ito, biglang naalala ni Itencheng. Ang paghatid sa akin ni Gukinghan kahapon, at may inis na sinabi, bakit mo hinayaan si Kinghan na ihatid ka pauwi kahapon? Hindi ko siya hinayaang ihatid ako, siya mismo. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin. Ay pinutol agad ako ni Itencheng, hoy, alam kong hindi mo sinasadya. Pagkatapos, mag-ingat ka na lang na lumayo sa kanya. Bumuka ako ng bibig, natuklasan kong hindi talaga nakikinig si Itencheng. Kaya tumigil na lang ako. Sa susunod na segundo ay nagtanong muli si Itencheng, anong role ang audition mo?
Ang bida na si Zhao Yuzen. Diyos ko, si Zhao Yuzen. Diyos ko! Nagulat si Iteng Cheng, paano ka naging bida? Tiningnan ako ni Iteng Cheng sa mukha at biglang nakaramdam ng matinding banta. May pag-asa siyang sinabi. Mag-a-audition din ako para sa bida. Dahil ito ay pelikulang pinondohan ni King Han, Jiang Che. Palitan mo na lang ang role mo, okay? Hindi. Bihira akong tumanggi. Dahil inimbitahan ako ng scriptwriter na mag-audition, wala akong karapatan na basta-basta magbago. Inimbitahan ka ni scriptwriter Kao. Bakit kanya inimbitahan? Hindi makapaniwala si Iteng Cheng, gusto pa sanang magtanong. Ngunit nagsimula na agad ang audition. Ang audition na ito ay iba sa dati, hiniling ng direktor na ang mga nag-a-audition para sa bida ay sabay-sabay na pumasok, mag-audition ayon sa pagkakasunod-sunod, at isang eksena lang ang gagawin. Kaya makikita ng ibang kandidato ang performance ko, at direktang tumaas ang pressure. Napilitan si Iteng Cheng na lunukin na lang ang kanyang mga tanong. Ngunit sa tuwing naiisip ko ito, napapangiwi siya sa inis. Sa lugar ng audition, nakita ko agad si Gu Qinghan na nakaupo sa tabi ng direktor. Siya ay may mukhang dalisay at marangal na tindig, sapat na ang pag-upo niya upang makuha ang atensyon ng lahat, ngunit ang kanyang aura ay kasing lamig ng dati. Ang lamig na daladala niya ay nagtataboy sa mga tao na lumapit sa kanya. Ngunit nang pumasok ako, si Gu Qinghan ay tila may napansin, lumingon at mabilis na natunton ang aking anyo. Ang malamig niyang mga mata ay biglang natunaw sa isang iglap. Nagpakita ito ng isang nakakatuwang init. Sa harap ng maraming tao, hindi siya nagsalita. Ipinakita lamang niya sa akin ang isang ngiting masaya at banayad. Medyo nagulat ako at napatingin sa kanya ng 2 beses. Sa susunod na segundo, narinig ko si Iteng Cheng na lumapit at pabulong na sinabi, Diyos ko. Nandito rin si King Han. Kanina pa siya bumati sa akin. Ay! Tumango ako. Siya pala ang bumati kay Iteng Cheng. Kaya naman hindi nakapagtataka na nandito siya ngayon. Siya ay karaniwang abala at gagamit ng pribilehyo para sa ganitong maliit na bagay, iyon pala ay para kay Iteng Cheng. Mabilis na nagsimula ang mga pangyayari. Nasa gitnang pwesto ako at si Iteng Cheng ay nasa likuran ko. Nang dumating ang aking pagkakataon, biglang sinabi ni Gu Qinghan, okay lang ba kung magpalit tayo ng kapareha? Tinanong niya ito ng pasalita, ngunit nang mag-react ako, siya ay dahan-dahang nakatayo na. Medyo naguguluhan akong tumingin sa kanya. Lumapit si Gu Qinghan at sinabi sa akin, binasa ko ang script. Bigla kong naisip na subukan. Hindi ka naman tututol, di ba? Hindi. Medyo kakaiba lang, bakit biglang naging interesado si Gu Qinghan dito? Ngunit hindi ko na yon pinag-isipan pa. Matapos ayusin ang paghinga, agad akong pumasok sa estado. Ang hinihingi ng direktor ay gampanan namin ang eksena kung saan unang nagtapat si Li Hanyi kay Zhao Yuzen. Si Zhao Yuzen ay malubhang nasugatan, ngunit para imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ama, pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na pumunta sa kulto ng demonyo upang hanapin ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, muli siyang umuwi na puno ng sugat at eksaktong nakasalubong ni Li Hanyi na nagmamadaling lumapit para alalayan siya. Nang makita ang sugat sa kanyang tiyan, hindi na napigilan ni Li Hanyi ang pag-iyak. Ilang beses na kitang sinabihan. Hintayin mong gumaling ang sugat mo bago pumunta. Paano kung hindi ka na makabalik? Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Li Hanyi ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Umiiyak siyang itinulak siya sa kama. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagkaroon ng pananakop. Ang nakakatakot na pagnanasa ay naging puno ng ambisyon. Ang kapaligiran ay naging delikado. Napilitan ang direktor na sumigaw ng "Tsi-cut." Kung hindi siya sumigaw, pakiramdam ko ay kakainin ako ni Gu Qinghan sa mismong lugar. Hindi naman ganito ang script. Agad kong binitawan si Gu Qinghan. Dahil sa anggulo, hindi ko nakita ang nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Medyo naguguluhan lang ako. Itinaas ko ang kamay para punasan ang pawis sa noo at nagtatakang tumingin sa direktor. Hindi ko pa tapos ang eksena. Hindi ba siya nasiyahan? May bahid ng pagkadismaya sa mga mata ni Gu Qinghan. Naramdaman niya ang aking pabango na unti-unting nawawala. Ngunit hindi niya nais na huminga ng malalim. Na parang sa ganitong paraan lamang niya mapipigilan ang halimaw sa kanyang loob. Diyos ko, ang tamis. Sumakit ang ulo ng direktor. Sa simula, maganda ang ginawa ko. Naipakita ko ng perpekto ang imahe ng bida. Ngunit ang problema ay si Gu Qinghan. Hindi siya profesional na artista, ngunit hindi siya nakakailang. Maaari pang sabihin na siya ay napakakompetitibo. Ngunit ang huling titig niya ay masyadong nakakatakot, parang gusto niyang kainin ang taong nasa harapan. Dahil espesyal ang posisyon ni Gu Qinghan, hindi rin siya makapagsalita ng marami. Kaya't inilipat na lang niya ang atensyon sa akin at sinabi, "Magaling, mahusay ang ginawa mo. Jiangse, di ba?" Tahimik akong tumango. First time mo yata umarte. Ang galing mo na nito. Tumingin ang direktor kay screenwriter Kao at ngumiti. Mabuti ang rekomendasyon mo. Halata sa lahat na masaya siya sa akin. Nagpasalamat ako sa kanila at nakahinga ng maluwag pagkalabas.
Kahit hindi naman ako naiilang noong umarte, medyo kinakabahan pa rin ako dahil maraming tao. Lalong nadagdagan ang pressure ng mga natitira. Ngunit hindi ito inalala ni Itencheng. Medyo mayabang siyang tumingin kay Gu Qinghan. Qinghan, ikaw ba ang magiging kapareha ko sa susunod? Dahil interesado ka kanina, nakipag-eksena ka sa akin. Kaya dapat makipag-eksena ka rin sa akin. Ngunit sa ilalim ng inaasam na tingin ni Itencheng, pinaikutan siya ng mata ni Gu Qinghan. Hindi. Pagkatapos sabihin yon, nagpaalam siya. At direktang umalis sa audition site. Sa kabilang banda, ako ay kakalabas pa lang nang marinig ko ang malamig na boses ni Gu Qinghan. Jense, hintayin mo ako. Ay sos, bakit ako hinahanap ni Gu Qinghan? Natigilan ako at hindi sinasadyang binilisan ang aking mga hakbang. Hahabulin mo na naman ako. Dumilim ang mga mata ni Gu Qinghan. Inunat ang kanyang mahabang binti. At mabilis na nasa likuran ko. Tila naramdaman kong malapit na niya akong maabutan at gusto ko nang sumiksik sa isang butas. Ngunit ilang hakbang pa lang ay hinarang ako ng isang maputing braso. Jense, bakit hindi mo ako hinintay? Agad na nagkunwaring malungkot si Gu Qinghan. Kailangan kong magkunwaring walang alam at tanungin, hindi ko narinig. May kailangan ka ba sa akin? Wala ba akong karapatang lumapit sa iyo? Tumingin sa akin si Gu Qinghan. Ang aking anyo na halos ayaw siyang malapitan ay tila nangangati ang kanyang lalamunan. Sa kanyang isipan ay puno ng hindi mailarawang pagnanasa para sa akin. Pero sa panlabas ay nagpakunwari siyang mabait at sinabing, kahapon sinabi kong magbibigay ako ng regalo na tatanggapin mo, ngayon nagkataon lang na nagkita tayo. Kaya naisip kong ibigay sa iyo ang regalo. Regalo, bigla kong naalala ang sinabi ni Gu Qinghan kahapon. Akala ko dahil lang sa kalasingan ko nang marinig iyon. Sinabi kong magbibigay ako, syempre ibibigay ko. Sabay nagsalita si Gu Qinghan at kumuha ng isang magandang nakabalot na kahon mula sa kanyang kotse. Ibinigay niya sa akin ang kahon at natatawang sinabi, ikaw na lang ang hindi pa nakatanggap. Inaalala ko talaga ito. Ang bait niya talaga, mahilig magbigay ng regalo. Nahihirapan siya kapag hindi tinatanggap ng iba. Bagamat nakakaramdam ako ng kakaiba, pinili ko pa ring igalang iyon. Salamat, tatanggapin ko na ito ngayon. Dahil sinabi na ni Gu Qinghan yon. Mabuti nang tanggapin ko na agad para wala na sigurong magiging koneksyon sa akin sa hinaharap. Nang sabihin ni Gu Qinghan na tanggapin ko ang regalo, bigla siyang natuwa. Agad niyang binuksan ang pinto ng kotse at sinabi, dahil tinanggap mo ang regalo ko, hindi ba dapat samahan mo akong manood ng pelikula? Ano, manood pa ng pelikula? Halos gusto ko nang ibalik agad ang regalo sa kanya. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang narinig ang boses ni Itencheng mula sa likuran, Qinghan. Jenche, anong ginagawa ninyo rito? Nang marinig ko ang boses ni Itencheng, lumiwanag ang mga mata ko. Para akong nakakita ng tagapagligtas nang lumingon ako. Lumitaw na ang bida, kaya hindi na siguro itutuon ng bidang babae ang atensyon sa akin na ekstra. Mabilis na lumapit si Itencheng, at nang makita ang kahon ng regalo sa aking kamay ay kumunot ang kanyang noo, agad niyang nakilala na ito ay regalo ni Gu Qinghan sa akin. Sa oras na yon, kahit medyo ayaw niya, hindi siya nangahas magtanong. Dahil ang sweet na ibinigay ni Gu Qinghan sa akin ay isinuot niya. Nag-aalala siya na baka nagkaroon na ng hindi pagkakaunawaan si Gu Qinghan sa kanya, kaya agad siyang nagkunwaring walang pakialam at mumiti, katatapos ko lang mag-audition. Hindi naman kayo naghihintay sa akin, di ba? Agad akong sumagot upang kumpirmahin. Pagkatapos ay tinapik ko ang balikat ni Itencheng at sinabi, buti na lang dumating ka, gusto niyang may kasamang manood ng pelikula. Pagkasabi ko, agad akong sumakay ng taxi at, sa pag-akalang hindi na ako magiging third wheel, ngumiti ako kay Gu Qinghan ng maliwanag. Paalam, sana maging masaya kayo. Si Gu Qinghan na naiwan sa lugar ay unti-unting nanlamig ang mukha. Ang lambing kanina ay tuluyang nawala, bumalik siya sa dating malamig na estado, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa direksyong pinuntahan ko. Lalo pang lumalim at naging madilim. Tiis lang, sandali lang natiis. Bumalik ako sa bahay ng pamilya Jiang, bago pa ako pumasok ay narinig ko ang ingay ng pag-aaway mula sa loob. Agad. Bakit wala si Kuya Che sa bahay? May dala pa akong munting regalo para sa kanya. Nang marinig ko ang huling pangungusap, tumigil ang aking kamay sa pagtulak ng pinto. Regalo na naman? Bakit kamakailan, lahat ng makasalubong ko ay gustong magbigay sa akin ng regalo. Sa susunod na segundo, biglang bumukas ang pinto sa harapan, at ilang masisigla at magagandang dalaga ang lumabas na nakangiti. Nang makita nila akong nakatayo sa pintuan, para silang natakot at sunod-sunod na umatras, ngunit ang kanilang mga pisngi ay namula ng mabilis. Hiyahiyang hinawakan ang kanilang mukha, si Kuya Che pala ang umuwi, pasok po kayo. Mainit sa labas, huwag kayong magsiksikan sa pintuan, baka mainitan si Kuya Che, ano? Ilang maliliit na kaklase na bagong high school ang masiglang sumalubong sa akin, pagkatapos ay parang nasa sariling bahay, ang iba ay nagbuhos ng tubig, ang iba ay naghugas ng prutas.
at hinati sa piraso at inayos sa plato. Si Jiang Li ay walang magawang tumingin sa eksenang ito, sobrang hindi siya komportable, alam niyang ang mga taong ito ay pumunta sa kanilang bahay. Hindi para makipaglaro sa kanya, kundi para makita ako. Napapaligiran ako ng mga mababango at malalambot na dalagang high school, kaya hindi napigilan ni Jiang Li na sipain ako ng bahagya. Umalis ka dyan, huwag kang umupo sa tabi niya. Ang bunganga ng mga mababahong tao, baka makasira sa kanya. Pagkatapos ay natural siyang umupo sa tabi ko, at habang nakatingin sa kahon ng regalo sa aking kamay ay hindi masayang nagtanong, sino ang nagbigay sa iyo niyan? Bago pa ako makasagot, nagpout siya at malamig na sinabi, yung babaeng manloloko kahapon, di ba? Aba, paano mo nalaman? Paano ko ba di malalaman? Isinama ka pa uwi at nagbigay pa ng regalo, masasabi mo bang wala siyang balak sa'yo? Sabay agaw niya ng kahon at binuksan. Nang makita na ang laman ay isang mamahaling branded suit, umitim ang mukha ni Jiang Li, diretsong inilabas iyon at itinapon sa sofa. Napansin niyang maganda ang tela at disenyo, ngunit hindi niya makilala kung anong brand. Natigilan ako. Hindi ko inasahan na bibigyan pa rin ako ni Gukinhan ng suit, at tila mas maganda pa yon kaysa sa puting suit. Maganda ka dyan. Itim na itim, walang lasa. May pagkaasar na sabi ni Jiang Li. Ngunit sa susunod na segundo ay napansin niyang medyo formal ang disenyo ng damit. Mukhang isang maliit na foreign brand, tumatanggap lang ng custom order at napakamahal. Sa pag-isip na yon, unti-unting naging pangit ang kanyang mukha. Mahal na nga, ang pinakamahalaga ay ang suit na ito, tila sinukat para sa akin. Hindi ako masyadong marunong sa mga ito, ngunit nakikita kong hindi ito mura, tila mas mahal kaysa sa mga regalong natanggap ng ibang miyembro. Naalala ko na ang natanggap ni Yiteng Cheng ay isang relo, gayon din ang dalawa pang miyembro, tila may kakaiba. Isang hindi makatotohanang ideya ang pumasok sa aking isipan, ngunit agad ko iyong pinigilan. Siguradong pinili ni Gukinhan ang regalo ayon sa gusto ng lahat. Dahil hindi niya alam ang gusto ko kaya sweet ang ibinigay niya. May balak ba siya sa'yo? Ang direktang tanong ni Jiang Li ay agad akong napabalik sa realidad. Hindi ko na inisip pa at sinabi, imposible, sobra ang iniisip mo. Paano naging imposible? Bigla na lang binigyan ka ng isang sweet, huwag mong sabihing susunod ka sa kanya dahil lang sa isang sweet. Sinasabi ko sa'yo. Kung gagawin mo iyan, sasabihin ko kay nanay. Nagbigay siya ng regalo sa lahat. Hindi naman sa akin lang ibinigay. Ayokong makinig sa sermon ni Jiang Li, lalo na sa harap ng maraming tao. Sabay sabi ko, agad kong hinablot ang suit, sinusubukang magpakita ng pagkatao bilang kuya, pero nang lumabas ang mga salita sa bibig ko, naging mahina ang mga ito. Ako ang kuya mo. Kung magsasalita ka pa sa akin ng ganyan, ako ay... Ano? Walang takot na tiningnan ni Jiang Li ang kapatid sa harap niya. Agad na bumaba ang aking emosyon. Hindi ko talaga magawa kay Jiang Li. Kahit si nanay ay hindi kakampi sa akin, pabayaan pa ang stepfather na walang dugong ugnayan. Sa pamilyang ito na pinagsama-sama, hindi ako lumaki na pinapaboran. Wala lang. Pinigil ko ang kaguluhan sa loob ko at mahinang sinabi, mauuna na ako sa kwarto. Tumingin siya sa malungkot kong likuran. Inis na kinamot ni Jiang Li ang ulo. Pagbalik ko sa kwarto, saka ko lang nakita ang mensahe ni Li. Jiang Che, niloko mo ako. Hindi naman talaga gustong manood ng pelikula ni King Han. Iniwan niya ako at umuwi na diretsyo. Kasabay nito, may bagong mensaheng dumating sa telepono ko. Pinindot ko ito at tiningnan. Kay Gu King Han galing. Kumusta? Nakauwi ka na ba? Nag-atubili ako pero tapat akong sumagot. Nakauwi na. Na pala, bakit hindi ka nanood ng pelikula kasama si Li? Walang magawa si Gu King Han. Sabi ko sasabay ako sa'yo. Paano kita iiwan? Pero dahil dito, may utang ka sa akin na isang pelikula. Sa susunod, sabay tayo, okay? Aba, ang babae na ito ay talagang determinado. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Pero bago ko pa maisip ito ng mabuti, nakita kong may bagong mensahe si Li, wala na. Pero Jenche, nakuha ko na ang papel na bida. Pasensya na ha. Tumigil ang tibok ng puso ko ng 2 segundo. Mabilis na ba itong napagdesisyonan? Sa kalungkutan ko, natuwa naman ako para kay Li. Agad akong sumagot, walang dapat ikahiya. Nanalo ka ito sa sarili mong kakayahan. Binabati kita, habang nag-isip ako kung paano mahinahong tanggihan si Gu King Han. Biglang tumunog ang telepono sa kamay ko. Si Kao screenwriter ang tumatawag. Jiang Chia. Pasensya na, sa araw na ito ay may iba nang napili para sa bida. Pero may isa pang papel. Ang gampanan ay ang santo ng demonyong kulto na si Xiao Wus. Kung pumayag ka, diretsyo na ito. Si Xiao Wus ba? Medyo nagulat ako. Dahil marami rin ang eksena ng karakter na ito. Isang kontrabidang second male lead. Napakadelikado. Nilalandi ang bida na si Li Hanyi. Tapos babatuhin siya hanggang mamatay. Ang aking personalidad ay mahiyain, napakahirap gampanan ang ganitong karakter. Pero maluwag ko pa ring tinanggap. Sige, salamat kay Kao screenwriter sa pagkakataong ito.
Hindi lang dahil may papel akong gagampanan, kundi dahil ito ay dahilan para tanggihan si Gu Qinghan. Sobrang saya. Sa susunod na segundo, nagmamadali akong nagpadala ng mensahe kay Gu Qinghan. Sa mga susunod na araw, malamang wala akong oras manood ng pelikula dahil kailangan ko nang pumasok sa set para mag-shoot. Nang matanggap ang mensahe, ngumiti na lang si Gu Qinghan nang walang magawa. Kahit hindi ako makita sa ngayon, naiisip niya kung gaano ako kasaya at nagdiriwang ngayon. Hindi lang napili bilang bida, kundi malayo pa sa kanya. Talagang walang konsensya. Pero hindi na siya nagpumilit. Bagamat mabagal akong umintindi kung matatakot talaga ako. Mas lalong magiging mahirap lumapit sa akin sa hinaharap. Kaya nagkunwaring malawak si Gu Qinghan. Wala iyon. Sa susunod na pagkakataon na lang kung may oras. Una, binabati kita sa pagkapili. Salamat, President. Nakatitig sa formal na tawag na lumabas sa screen, dumilim ang mga mata ni Gu Qinghan. Presidente lang ba? Habang naghihintay na pumasok sa set, patuloy kong pinag-aralan ang karakter na si Xiao Wus. Pumasok si Itle sa set, at bumaba ang tingin niya para makita akong nakaupo sa upuan na naghihintay ng makeup. Jenche, bakit ang aga mo dumating? Dumating si Itle kasama ang ilang assistant at makeup artist. Mayaman ang kanyang pamilya at isa sila sa mga investor. Kaya kahit baguhan siya, may mga pribilehyo. Nang makita niyang kailangan ko pang pumila para sa makeup, hindi maiwasang lumitaw ang bahagyang pagmamataas sa kanyang mukha. Gaano ka nakatagal naghihintay? Gusto mo bang gamitin ang makeup artist ko? Hindi na. Hindi naman ako naghintay ng matagal. Susunod na ako. Tahimik akong umiling. Bago pa man matapos ang aking mga salita, narinig ko ang sunod-sunod na bulong ng mga tao sa likuran. Ang ganda talaga. Hindi inaasahan na ang suot ni Su Yinhao na sinauna ay napakaganda rin. Sabay kaming lumingon ni Itle. At nakita ang isang babaeng nakasuot ng puting damit na dahan-dahang lumalabas mula sa makeup room. May magiliw at mapagpakumbabang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang marikit na katawan ay napakaliwanag. Sa susunod na segundo, naramdaman ko ang isang pabango na dumating. Iyon ay si Su Wanru na sa murang edad ay naging Best Actress. Bigla kong naalala, itong si Su Wanru. Sa aklat, siya ang ikatlong babaeng nagustuhan si Itle, nagka-developan sila dahil sa pag-arte. Pero nang malaman niyang si Gu Qinghan ang gusto ni Itle, tahimik na lang siyang nagbantay sa kanya. Kilala siya ni Itle. Hindi mapigilang mamangha. Ang bagong makeup artist na ito ay talagang mahusay. Nakita niyang may senyas ito sa assistant. Agad na nakipag-usap ang assistant. Nang tatayo na ako para pumasok, sinabi sa akin ng assistant ni Iten Cheng. Paumanhin, Emerjayang. Susunod si Ginoong Yi. Maghintay ka pa ng sandali. Natigilan ako sa lugar. Anong ibig sabihin nito? Sa sandaling iyon, si Iten Cheng. Nagkunwaring may konsensya at sinabi, pasensya na, Kuya Che. Hindi ko alam na ako pala ang mauuna. Huwag kang mag-alala, mabilis lang siguro akong matatapos. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod siya at pumasok sa dressing room. Makalipas ang 5 minuto, saka ko lang napagtanto na naunahan ako sa pila. Si Eteng Cheng ay laging mapang-api. Noong nasa dormitoryo pa kami, sinamantala niya ang aking kabagalan at mahinang pagkatao, kumilos ng walang habas. Madalas, bago ko pa man lang mapagtanto ang nangyari, hindi ko alam na niloloko na pala ako. Umupo na lang ako sa upuan na parang may hinanakit. Kinuha ko ang script at binasa muli. Sino nang mag-akala, ilang sandali pa matapos akong umupo, narinig ko ang isang malambing at mababang boses. Mula sa likuran, maaari bang umupo sa tabi mo? Lumingon ako. Nakita ko si Su Wanru na ngumingiti sa akin ng mahinahon. Habang nagtatanong, ang kanyang katawan ay nakaupo na sa tabi ko. Pagkatapos ay maingat na nagsalita, naalala ko, si Eteng Cheng ay kaibigan mo. Ang galing niyong magkasama. Magkapatid na magkasamang mag-shoot, hindi kayo nag-isa. Noong una pa man, si Su Wanru. Sa unang pagkikita, napansin na niya ang bagong artistang ito dahil napakagwapo nito. Noon ay tahimik lang siyang nakatayo roon. Kahit hindi siya nagsasalita, maraming babae ang madalas na tumingin sa kanya. Narinig ko ang sinabi ni Su Wanru, umiling ako ng bahagya. Nagkataon lang na sabay kaming dumating. Ordinaryong kaibigan lang. Hindi inaasahan ni Su Wanru na magiging tapat ako. Dahil sa mundo ng showbiz, may mga salitang hindi maaaring sabihin ng basta-basta. Kung maririnig ng mga taong may ibang intensyon, posibleng gawing malaking issue. Ngunit sa nakikita ko kay Eteng Cheng, hindi talaga siya karapat-dapat. Ngumiti si Su Wanru at nagsimulang makipag-usap sa akin tungkol sa ibang bagay. Nagulat ako. Kahit malaki ang katanyagan ni Su Wanru, siya ay nakakagulat na mabait at nakakatawa. Kahit na ako, na sobrang mahiyain sa harap niya, ay unti-unting nakakapag-relax. Sa sandaling iyon, ang kanyang assistant ay kagagaling lang sa pamimili. Iniabot sa akin ni Su Wanru ang isang iced coffee at mumiti, mainit ang tag-init. Uminom ka ng iced American para sumigla. Salamat. Kinuha ko ang tasa. Ininom ko ito na parang milk tea, isang malaking higop.
Napakapait kaya nagkunot ang buong mukha ko, muntik nang dumura sa kanyang mukha. Ngunit mabilis akong nagkunwaring walang pakialam at sumipol. Gayunpaman, sa susunod na segundo ay narinig ko ang malumanay na boses ni Suwanru na may halong tawa, "Pasensya na, hindi ko alam na ayaw mo ng mapait." Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay hindi mapigilang tumingin sa aking gwapong mukha. Pagkatapos, tila may diwata na gustong abutin ang kanyang kamay para hawakan ang pisngi na tila napakalambot. Ngunit bago pa man siya makahawak, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang braso. Napasigaw siya sa sakit. Sa susunod na segundo, nagulat akong tumingin at direktang nakasalubong ko ang mukha ni Gu Qinghan. Napuno ng kadiliman, siya ay laging kalmado at kontrolado, at ito ang unang beses kong makita siyang nagpapakita ng ganoong nakakatakot na ekspresyon. Naisip ko, nagulat ako sa kanyang galit na anyo. Si Gu Qinghan ay talagang nagalit ng husto. Tinitigan niya ang kanang kamay ni Suwanru na parang sa susunod na segundo ay binali niya ito. Gayunpaman, nang marinig niya ang aking boses, nagsimulang sumibol sa kanyang isipan ang isang nakakatakot na ideya. Bakit kailangan niyang magtiis? Bakit kailangan niyang maging maingat? Mas mabuting maging diretsyo na lang. Hanggat malapit siya sa akin, hindi ba siya makapaghihintay hanggang sa araw na magustuhan ko siya? Marami na siyang pinalayas na babae. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-iingat, hindi pa rin niya lubos na napigilan. Gayunpaman, kahit na maraming madilim na kaisipan ang lumitaw sa kanyang puso, nang makita niya ang aking gulat na mga mata, si Gu Qinghan ay pinigilan pa rin ang sarili. Sa susunod na segundo, tinitigan niya si Suwanru at malamig na sinabi, "Ano ang ginagawa mo?" Isang pangungusap lang ay naramdaman ni Suwanru ang lamig sa kanyang puso. Ngunit nang makita niyang nagtatanong lang si Gu Qinghan, nakalimutan pa niyang nakahawak ito sa kanyang kamay at mabilis na sumagot, "Kakitaan ko lang ng dumi sa kanyang mukha. Gusto ko lang punasan." Sa susunod na segundo, binitawan ni Gu Qinghan ang kanyang kamay at tumingin sa kanya mula sa itaas. Hindi nagsinungaling si Suwanru, ngunit hindi rin malinis ang kanyang intensyon. Ang ginawa niya kanina, kung tutuusin ay hindi pagtulong na punasan ang dumi, kundi isang hindi mapigilang paghawak. Nang marinig ko ang kanilang usapan, hindi ko sinasadyang hinawakan ang aking mukha para punasan ang duming sinabi ni Suwanru. Ngunit bago pa man ako makahawak, naramdaman ko ang aking pisngi na may humawak ng bahagya. Nagulat ako at iminulat ang aking mga mata. Nakita kong inalis ni Gu Qinghan ang kanyang kamay na parang walang nangyari. Pagkatapos ay natural niyang sinabi sa akin na punasan na. Pagkatapos ay humarap siya kay Suwanru at sinabi, "Pasensya na. Akala ko ginagalaw mo siya kanina." Wala iyon. Naramdaman ni Suwanru na sumasakit pa rin ang kanyang pulso. Hinawakan ko ang lugar na hinawakan ni Gu Qinghan kanina, tila may natitira pang init mula sa kanyang mga daliri. Iyon ay nagpahiya sa akin. Sa susunod na segundo, nagtanong ako ng may pag-aalinlangan, "Presidente, paano ka napunta rito?" Hindi pa nakasagot si Gu Qinghan, biglang may narinig na masayang boses mula sa tabi, "Qinghan, bakit ka nandito?" "Kalalabas lang ni Iteng Cheng matapos mag-ayos ng itsura, bibisita ka ba sa set?" Hindi ko inaasahan na sa unang araw palang darating ka na. Pero si Gu Qinghan ay may malamig na ugali, at kung siya mismo ang maghahanap sa isang tao, tiyak na espesyal ang tao na yon sa kanyang puso. At hindi ako nagulat dito, dahil sa unang beses na mag-artista ang bida, paanong hindi susuportahan ng bida ang role niya? Ngayon ay turn ko na rin mag-ayos, kaya nang lumapit si Iteng Cheng, pumili akong umalis ng maayos. Iniwan ko na lang silang dalawa, at lumapit si Iteng Cheng kay Gu Qinghan na may kahihiyan, "Qinghan, tingnan mo ba ang itsura ko, gwapo ba? Bagay ba sa karakter ni Zhao Yuzhen?" Nagtatakang tumingin si Iteng Cheng kay Gu Qinghan. Ngunit biglang naabutan niya ang napakalamig na tingin, na sa unang pagkakataon ay sumasalamin ang kanyang anino, ngunit may halong matinding pagkasuklam. Nagulat si Iteng Cheng sa loob, hindi pa siya ganito tiningnan ni Gu Qinghan, o sa totoo lang, hindi pa siya direktang tiningnan ni Gu Qinghan. Katulad ng pakikitungo sa iba, malamig at malayo, kahit na siya mismo ang lumapit, ay hindi nakatanggap ng espesyal na pagtrato. Ngayon, sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng emosyon na hindi malamig. Ngunit ito ay pagkasuklam. Matagal bago nagsalita si Gu Qinghan, "Ikaw pala ang umagaw ng role ni Jemche." Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Iteng Cheng, akala niya ay mali ang narinig niya. At nag-ingat na magtanong, "Qinghan, ano ang sinasabi mo? Ang role na ito ay dapat kay Jemche, ikaw ang gumamit ng pamilya mong kapangyarihan upang palitan ng bida, hindi ba? Ako wala. Nakuha ko ang role na ito dahil sa sarili kong kakayahan, mas bagay ako sa bida kaysa sa kanya." Nanginginig ang panga ni Iteng Cheng sa kaba. Matapos sabihin yon, hindi siya nakatitig sa mga mata ni Gu Qinghan. Mahigpit na pinisil ni Gu Qinghan ang kanyang kamay. Nang makita na ang role na dapat ay sa akin ay ninakaw ni Iteng Cheng. "Sigurado ako dito. Dahil kahapon, matapos ang trabaho, sinabi ng direktor na ako ang napili para sa bida,
at nang malaman ko ang pagpapalit. Agad akong nagtanong sa direktor, at nalaman kong hindi maganda ang audition ni Iten Cheng, dapat ay hindi siya napili. Ngunit isang investor ang pumilit sa likod para palitan ang bida sa kanya. Tumingin si Gu Qinghan kay Iten Cheng na putla na ang mukha. At hindi na nagsalita pa, tumalikod at aalis na. Nang makita ito ni Iten Cheng, nagmamadaling inabot ang kamay para pigilan. Qinghan, lumayo ka. Ayokong makita ka. Nang makita ang likuran ni Gu Qinghan na umaalis, nanginginig ang kamay ni Iten Cheng. Putla ang mukha. Hindi bale, basta may paliwanag lang sa huli. Kahit gumamit siya ng paraan, sino bang may kasalanan? Wala siyang kakampi, hindi siya marunong makipaglaban. Pero basta magaling siya sa pag-arte, at pahangain si Gu Qinghan, hindi siya ituturing na walang hiyang tao na umagaw ng role ng kaibigan. Mahigpit na pinisil ni Iten Cheng ang kanyang ngipin, nang biglang marinig ang mga papuring bulong. Ito ba ang itsura ni Xiao Wus? Ang gwapo, nakakaloka. Ang galing, para siyang si Xiao Wus mismo. Baguhan ba ito? Ang ganda lang talaga ng tao, basta hindi pangit ang makeup, kahit anong role, magiging kapansin-pansin. Narinig ang walang tigil na papuri, biglang may masamang kutob si Iten Cheng, mabilis na lumingon. At nakita ang isang lalaki na nakasuot ng itim na sinaunang kasuotan na dahan-dahang lumalapit, parang hindi ako sanay sa ganitong itsura. May bahid ng hiya sa kanyang mga mata, ito pala si Jiang Che. Namilog ang mga mata ni Iten Cheng. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging itsura ko. Pero ano naman, siya ang bida. Ang buong drama ay nakasentro sa kanya, ang liwanag ng mga supporting role ay hindi malalamon ang kanyang pagkabida. At si Jiang Che ay kontrabida pa. Kahit magaling o hindi ang pag-arte ng kontrabida, mapapahamak siya, bakit ako matatakot? Matapos kong mag-ayos, tinawag ako ng direktor, Xiao Jiang. Wala ka bang assistant? Meron akong isang production assistant na hindi ko alam kung saan ilalagay. Ayaw ko ring tanggalin agad, kaya ipapagawa ko na lang muna sa kanya na maging assistant mo. Sabi ng direktor, pinapunta niya ang isang dalagita na mukhang 21 taong gulang, cute ang itsura, parang estudyante. Nang makita ako, ang saya ng kanyang mga mata parang nakakita ng idolo, Kuya Jiang. Ang pangalan ko ay Li Xiao, tawagin mo na lang akong Xiao Yao. Kumusta? Nagulat ako, bakit biglang nag-assign ng assistant ang direktor? Bahagi ba ito ng trabaho ng direktor? Nag-alinlangan ako saglit, saka sinabi sa direktor, pero wala akong pambayad sa sweldo ng assistant ngayon. Mas mabuti nang ibigay sa iba. Hindi mo kailangan magbayad, pabigkas na sabi ng direktor. Siya ay empleyado ng production team, kaya ang production ang magbibigay ng sweldo, tanggapin mo na lang. Mas maginhawa kapag may assistant. Ipinilit ng direktor na ibigay sa akin, at nahihiya akong tumanggi. Nang tanggapin ko, bumuntong hininga ang direktor, dahil ang assistant na ito ay ipinadala ng investor na si Gu Qinghan. Subalit kakaiba rin, kung labis na nag-aalala si Egu sa kanya, bakit hindi na lamang siya mismo ang magsabi kundi palihim na humingi ng tulong sa iba. Hindi naman alam ni Jiang Che na siya ang gumawa nito, hindi ba't walang saysay ang lahat? Sa pag-isip na ito, napabuntong hininga ang direktor. Nang makita na halos handa na ang lahat, dumiretso na siya sa lokasyon upang simulan ang unang eksena. Dahil unang araw, maagang natapos ang trabaho. Ang mainit na araw kanina ay biglang natakpan ng maitim na ulap. Mabigat ang pakiramdam, may kakaibang init na hindi mailarawan. Inayos ko ang aking mga gamit. At naghanda na pumunta sa istasyon upang sumakay ng bus kasama si Xiao Yao. Hindi naging swerte ang oras pagdating namin sa hintuan ng bus. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tag-araw na ulan ay marahas, bahagya kaming nakanlong. Ngunit nabasa rin kami ng marami. Hindi napigilan ni Xiao Yao na magreklamo, bakit biglang naging ganito kalakas. Mababasa na ang aking sapatos. Habang sinasabi ito, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Pagkapadala niya, naramdaman niyang may humila ng kanyang damit. Lumingon si Xiao Yao. At nakita akong kumikindat sa kanya. Pasensya na, bilang iyong katulong, hindi ka man lang makasakay sa kotse. Kailangan mo pang makipagsiksikan sa bus. Nagulat at natuwa si Xiao Yao, lalo na nang makita niyang kahit ako ay nabasa na. Ako pa rin ay nag-iisip para sa kanya. Puno ng lambing ang puso ni Xiao Yao, gusto na niyang sumugod at yakapin ako. Ngunit naalala niya ang kanyang tunay na employer, kaya pinigilan niya ang kanyang walang katuturang iniisip at sinabi. Ngayon ay kasama kitang sumakay sa bus, sa hinaharap ay sasakay na tayo ng mamahaling kotse. Hindi pa natatapos ang kanyang salita, isang mamahaling kotse. Ang biglang dumaan at huminto sa malapit. Bumukas ang pinto, isang babaeng may manipis na baywang at mahabang binti. Ang lumapit sa amin na may dalang malaking payong. Dahil sa payong, hindi ko agad nakilala kung sino yon. Naramdaman ko lamang ang isang pamilyar na matinding presyon. Xiao Yao. Ang malinaw na tinig ay nagpatalon sa aking puso. Damn, ito ay si Gu Qinghan.
Nakita ko si Gukinghan na mabilis na lumapit sa akin at malumanay na nagsabi, "Pabaya ka, dito lang ako dumaraan. Sabay na lang kitang ihatid pa uwi. Hindi na, darating na ang boss." Mabilis akong umiling at tumanggi. Inisip ko na dapat si Gukinghan ay sumundo kay Tencheng, ngunit nauna itong umalis. Hindi niya ito nasundo at nakita na lang niya ako. Sa mga sandaling iyon, dumating ang boss. Hindi ako pinansin ni Xiao Yao, tahimik siyang sumakay sa bus. Nang mapansin kong may mali, umalis na ang driver. Aba! Teka, hindi pa ako nakakasakay. Habang gusto kong habulin, biglang umihip ang malakas na hangin kaya bumalik ako sa hintuan. Sa sandaling iyon, isang maliit na kamay na may dalang itim na payong ang humarang sa ulan para sa akin. Ang posisyon ay parang niyayakap ako ni Gukinghan mula sa likuran. Naramdaman kong may mali at gusto kong umiwas. Ngunit sa pagmamadali, hindi sinasadyang natapakan ko ang kaliwang paa ni Gukinghan. Mabilis akong humingi ng tawad. Binawi ko ang aking 42 na sukat na paa, at nang makita ko ang marka ng sapatos sa sapatos ni Gukinghan, bigla akong nataranta. Ngumiti ng mahina si Gukinghan, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na lambing. Wala yon. Hindi naman ako tututol kung tatapakan mo pa ako ng 2 beses. Ngunit lalong lumalakas ang ulan kung hindi tayo sasakay. Mababasa tayong parang mga basang manok. Totoo naman at saka hindi ko sinasadyang natapakan siya. Kaya hindi na rin maganda ang tanggihan ang kanyang kabutihan. Sumakay na lamang ako sa kotse. Sa loob, nakita ko ang marka ng sapatos sa sapatos ni Gukinghan. Kumuha ako ng tissue upang pumuna sa kanyang sapatos. Ngunit bago ko pa ito makuha, biglang yumuko si Gukinghan at pinunasan ang tubig sa aking pantalon at walang pakialam na nagtanong, "Jiangche, may nang-api ba sa iyo sa set ngayon?" "Sino ang inaapi?" Ang tanong ni Gukinghan ay biglaan. Kaya hindi ako nakareact agad. Puno ang isip ko ng imahe ni Gukinghan na pinupunasan ang aking basang damit. Parang masyadong dominanteng kilos. Hindi ko alam kung dapat kong sagutin ang tanong ni Gukinghan o tanungin muna siya kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit nang makita ko ang nag-aalalang mukha ni Gukinghan, automatiko akong sumagot ng magalang, walang nang-api sa akin. Talaga? Bahagyang dumilim ang mga mata ni Gukinghan. Ngunit paano niya nalaman na may problema ka ngayon? Tinitingnan ako ni Gukinghan na may simpleng mga mata, puno ng pagkabalisa at pagmamahal. Alam niya na ako ay mabagal, kaya talagang hindi ko naramdaman na may umapi sa akin. Kung ako ay mas sensitibo, matagal ko nang napansin ang kanyang damdamin. Dahil sa kanyang pag-aalala na matakot ako, ang kanyang mga kilos ay matapang at mapangahas. Kung ako ay mas matalas, madali kong mapapansin ang kanyang mga hangarin. Kaya malumanay na sinabi ni Gukinghan, "Sa susunod, kung inapi ka, sabihin mo sa akin. Isa ako sa mga investor. At kaibigan mo rin. Huwag kang mahiyang mag-istorbo sa akin." Salamat, ngunit siguradong hindi ako mag-istorbo sa kanya. Naisip ko ang kilos ni Gukinghan kanina, gumalaw ang aking mga labi. Gusto kong tanungin kung bakit niya ginawa iyon, ngunit sa sobrang tapat ng kanyang mukha, hindi ko na itinuloy. Pagdating sa bahay ng pamilya Jiang, tumigil ang ulan. "Salamat, Presidente, sa paghatid sa akin." Nagpaalam ako at papasok na sana nang marinig ko si Gukinghan na nagsabing, "Hindi mo ba ako matatawag na lang sa pangalan ko?" Ang tawag na Pangulo ay sobrang formal. Natahimik ako, hindi alam kung paano sasagot. Hinawakan ni Gukinghan ang ulo ko at sinabing, "Sa susunod na magkita tayo, baguhin mo na ang tawag sa akin. Paalam." Habang umaalis ang sasakyan, natigilan ako at hinawakan ang sarili kong ulo. Kailan ba naging ganito kaamo at kabait si Gukinghan? Hindi tama, sobrang layo nito sa pangunahing babae sa libro. 9:00 ng gabi. Nagbabalak na akong magpahinga nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa kama. Kinuha ko ito at tiningnan. Napagtanto kong si Kizen, ang kaibigan kong nasa ibang bansa na malapit nang umuwi. Masayang sumagot ako sa video call. "Anak, miss na kita ng tatay mo." Ang binata sa kabilang linya ay may gupit na dilaw na buhok at malambot na mga mata. Sumunod, nagtanong si Kizen ng may pag-aalala. "Kuya Che, katatapos mo lang ba ng shoot?" "Naman, kakauwi ko lang." Ang lakas ng ulan ngayon, muntik na akong maging basang sisiw. Sabi ko nang bigyan kita ng sasakyan. "Ayaw mo talaga." Ngayon, bilang regalo sa unang pelikula mo, hindi mo na pwedeng tanggihan. Napangiti na lang ako ng pilit at tinanggap ito. Hindi na ako tumanggi ngayon. Si Kizen ay kaibigan ko na mula pagkabata. Laging nagbibigay sa akin ng kung ano-ano at kapag hindi ko tinatanggap, nagtatampo siya. Habang nag-uusap kami, bigla siyang naging seryoso at sinabing, "Nga pala, si Tencheng, ang kasama mo sa dorm, kasama mo ba sa isang production team?" "Paano mo nalaman?" Sumunod, walang pakundangan na sinabi ni Kizen, tila may galit sa kanyang kalooban na may pagngangalit. "Buksan mo ang computer at tingnan." Hinala ko, ikaw ang tinutukoy niya sa live stream niya ngayon. Hindi ako nag-alinlangan. Gumamit ako ng dummy account para hanapin ang live stream ni Tencheng.
Pagpasok ko, nakita kong namumula ang mga mata ni Tencheng. At malungkot na sinabi, sinisikap ko talaga. Dahil ito ang unang beses kong umarte. Masaya ako na ginabayan ako ng direktor. Sumunod, napakalungkot niya ngunit pilit nang umiti, ang kaibigan ko ay malamang nabigo lang sa akin. Pero pwedeng tumulong siya sa paggabay sa akin sa pag-arte. Hihingi rin ako ng payo sa kanya ng may pagpapakumbaba. Ang mga komento sa live stream ay mabilis na nag-scroll, baguhan ka lang, anong karapatan mong maging guro niya? Huwag kang humingi ng payo sa kanya, baka magturo pa siya ng mali. Tama, kung ganoon siya kagaling, bakit hindi siya ang gumanap na bida? Parang ang yabang mo naman. Huwag kang malungkot, streamer, suportahan ka namin sa paglabas ng pelikula. Namamangha akong kumurap, parang ako ang tinutukoy niya. Nagpatuloy si Kizen. Narinig mo na ba lahat? Hindi niya pinangalanan kung sino, pero sino pa ba ang kaibigan niya? At kasama sa production team maliban sa'yo. Ang shameless ng green tea na ito, ang pangit ng pag-arte niya, tapos nagpapakaawa pa. Kapag wala ka, sinasabi niya na sinigawan mo siya, at noong kolehiyo daw, inasikaso ka raw niya. Pero ginagago mo siya. Hindi niya direktang sinabi, pero maririnig mo na iyon ang ibig niyang sabihin. Noong kolehiyo pa lang, alam ko na hindi siya karapat-dapat pakisamahan. Ngayon, ginagawa ka pa niyang ganito. Galit na galit si Kizen. Mukhang magkaibigan kami ni Tencheng, pero sa totoo lang, ordinaryong magkaibigan lang kami. Madalas, si Tencheng ang pilit na nakikipag-ugnayan sa akin. Mabagal ang ugali ko. At kaya kong makisama kahit kanino, pero hindi ako tanga. Alam kong si Tencheng ay tila masigasig sa akin, pero sa totoo lang, hindi naman siya mabuti sa akin. Kaya nang marinig kong si Tencheng ay paligoy-ligoy na sinasabi ako sa internet, hindi ako nagulat. Pero nang makita ko kung gaano kagalit si Kizen, napapayapa ko siya, "Brod, huwag ka munang magalit. Sasang-ayon ka ba sa kanya?" Galit na tumingin sa akin si Kizen, paano naman mangyayari yon? Ayaw ko rin sa batang yon. Kung hindi maganda ang pag-arte, magsanay. Huwag kang magpakaawa. Kung gagamitin mo ang pag-arte mo ngayon, sa pelikula, malamang naging best actor ka na. Ang mga katulad na komento ay halos natakpan ang mga naunang komento at nang tingnan ang bawat li-address, hindi ito galing sa mga paid trolls. Si Tencheng, habang nakikita ang mga komentong ito, ay halos mabaliw sa galit, ngunit hindi niya ito maipapakita sa harap ng kamera. Napatingin na lang siya sa kanyang manager para utusan itong bumili ng mga paid trolls para ibaba ang mga post na ito. Agad na bumili ng mga paid trolls ang manager, ngunit mas marami ang kabila kaya hindi sila makasabay. Nang makita na maraming random na tao ang nanonood, kung magpapatuloy ito, masisira ang imahe niya sa kanila. Kailangan Tencheng na magpanggap na wala siyang nakikita at pilit nang umiti, gabing-gabi na. Mga kaibigan, magpahinga na kayo. Pagkasabi nito, mabilis niyang pinatay ang live stream at binuksan ang kanyang cellphone. Para tingnan ang comment section sa kanyang social media account. Tulad ng inaasahan, maraming komento na humahamak sa kanyang pag-arte. At sa kanyang pagpapakaawa. Ano ba ito? Galit na inihagis ni Tencheng ang cellphone. At sinigawan ang kanyang manager, ano bang ginagawa mo? Hindi mo man lang makontrol ang mga komento. Ngunit nahihirapan din ang manager, napakaraming nagko-comment, hindi talaga kaya. Sa kabilang banda, ako naman, nakikita ko sa aking social media account na dumami ang aking mga tagasunod. Medyo naguguluhan ngunit masayang sinabi, Kizen, dumami ang mga tagasunod ko. Pero bago pa lang ang aking account, nag-isip si Kizen, bigla niyang naalala ang isang babaeng paminsan-minsan na lumilitaw sa tabi ko. Iyon ba ang babaeng mukhang malamig at maharlika, ngunit laging may titig na parang baliw na babae? Na nakatingin kay Jenche. Hindi siya sigurado, kaya nag-aalala siyang nagbilin. Che, kung may babaeng lalapit sa'yo, mag-ingat ka at maging mapagbantay. Magbantay ka. Pinag-isipan ko ito ng mabuti, maliban kay Gukinghan. Ay wala na yatang ibang babae. Kaya't panatag kong sinabi, wala. At hindi naman ako tanga. Tinitigan ako ni Kizen na may mukhang napakaguwapo kaya gusto mong kagatin. At naalala niya ang aking pagiging torpe, napabuntong hininga siya ng may lungkot, pakiramdam niya'y maagaw ako ng iba. Sa gitna ng tahimik na gabi, sa loob ng malaking silid, Presidente Gyu. Natapos na ang usapin tungkol kay Emerjayang. Ayos, magaling. Ibinaba ni Gukinghan ang telepono. Ang dalisay na tabi ng kanyang mukha sa mahinang liwanag ng buwan ay lalong naging malamig. Kinuha niya ang isang litrato at nang makita ang tao rito. Ang kanyang malalim na mga mata ay biglang nagpakita ng mabangis na pagnanasa. Nanginginig ang kanang kamay na may hawak ng litrato, tila pinipigilan ang sarili. Ngunit sa susunod na segundo, magalang siyang humalik sa litrato ng marahan. Magandang gabi, Munting Che. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa set. Ang unang eksena ngayon ay ang tagpo ng pagkahulog sa tubig.
Kahapon ay maraming itinuro ang direktor kay Yeten Cheng. Habang nasa kanya pa ang nararamdaman, minabuti ng kunan muna ito. Kahit umaga, sobrang init ng tag-init. Nang gumising ako kanina, naramdaman kong nanginginig ang katawan ko. Ngunit sa labas ay mainit. Ang ulo ko ay mas lalong nahihilo kaysa nang bumalik ako kagabi. Inakala ko na dahil lang sa sobrang init kaya ako inaantok. Pagkatapos mag-ayos ng kasuotan at makeup, umupo ako sa upuan at antok na tinitingnan ang script. Noon pumasok ang assistant ni Yeten Cheng na may dalang maraming bag at sumigaw. Halika, binilan kayo ng aking amo ng kape. Narinig ito ng mga tauhan ng set. At otomatikong tumingin sa akin na nakaupo, may komplikadong tingin. Ang live stream ni Yeten Cheng kahapon ay napanood nila lahat. Alam ng lahat na ako ang tinutukoy. Para sa kanilang mga nanonood, ang ginawa ni Yeten Cheng ay kasuklam-suklam, ngunit mahirap siyang awayin. Ngayon bigla siyang nag-alok ng kape. Pero mukhang kulang ka sa tulog. Inom ka ng kape para magising. Itinaas ko ang aking ulo. At lumingon sa lalaki sa harap ko. Hindi ako mahilig sa kape. Hindi ko maintindihan. Kahapon sa live, ganoon na ang sinabi niya tungkol sa akin. Paano siya makakagawa ng ganito kinabukasan? Nang ako ay tumanggi, napapikit na lang sa loob si Yeten Cheng. Malamang naisip niyang napanood ko ang kanyang live. Pero ano naman, kahit hindi ako komportable, hindi ko siya haharapin ng direkta. Pinilit ni Yeten Cheng na ibigay sa akin ang kape. Okay lang, masarap ito. Subukan mo. Umiwas ako at sinabing, ikaw na lang uminom at dumiretso sa direktor. Nagdilim ang mukha ni Yeten Cheng. Lakas ng loob niyang magalit sa akin. Bigyan mo lang ng konting espasyo, lalaki ang ulo. Naisip ang susunod na eksena, umiti ng palihim si Yeten Cheng, kumislap ang dilim sa kanyang mga mata. Kung ayaw niya ng kape, uminom na lang siya ng tubig sa pool. Nang handa na ang mga aktor sa kanilang kasuotan at makeup, handa na akong lumusong. Nang sumigaw ang direktor na simulan, nagpanggap si Yeten Cheng na may labis na ekspresyon at sumigaw. Pasensya na, medyo kinakabahan pa sa simula. Habang sinasabi niya ito nang nagkukunwaring nagsisisi. Ang lahat ay nakaramdam ng pagkabahala. Ayos, mukhang ganito na naman ngayon tulad kahapon. Totoo nga, sa susunod na mga eksena, si Yeten Cheng ay alinman sa maling ekspresyon o nakakalimot ng linya. Kahit magdagdag siya ng walang kabuluhang kilos, kahit ang pinakamabagal na tao ay makakapansin na sinasadya niya ito. Sadyang pinahirapan ako, pinapalundag ako ng maraming beses. Nagdilim ang mukha ng direktor at nagsalita ng hindi na makatiis. Yeten Cheng, kung hindi mo kabisado ang linya, huwag ka nang umarte. Pasensya na. Malamang hindi ako nakatulog kahapon kaya pansamantalang hindi ko matandaan ang linya. Magalang na yumuko si Yeten Cheng sa direktor at humingi ng tawad. Ako ang may kasalanan. Pasensya na sa inyong lahat. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Sigurado ka bang kaya mo nang gawin ng tama? Ngaldal ang ngipin ng direktor. Kung hindi siya isa sa mga investor, matagal ko na siyang pinalayas. Alam niya ang kahalagahan ng investor, kaya't tinitiis niya. Ngunit ang unang eksena ni Yeten Cheng ay ganito. Hindi na ba kami magpapatuloy? Pwede namang bitawan ang investment na ito. Dahil may isa pang mas malaking investor. Dati ay ayaw niyang galitin ang pamilya Yi, ngunit ngayon kung hindi siya kikilos. Ang mas malaking pagkakamali ay ang mas di dapat pagkagalitan. Kaya ko po yan, direktor. Bigyan niyo na lang po ako ng isa pang pagkakataon, pagsisinungaling na pag-amin ni Yeten Cheng. At saka, matagal nang nasa tubig si Jianche. Kung hindi na ito kukuhanin, sayang ang pagbabad niya ngayon. Paano ba naman hindi mapapansin ng direktor na sinasadya niya ito? Kaya tuwid niyang sinabi, sige, huling pagkakataon na ito. Kung hindi ka pa rin gumanap ng maayos, papalitan na kita. Nang marinig ito, napangiwi si Yeten Cheng. Sanay na siyang maging mapang-api dahil sa kanyang angkan. Nang makita akong halos namumutla na sa tubig, gumaan ang loob ni Yeten Cheng. Tumango siya at sinabi, sige, gagawin ko ang makakaya ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang tagal sa tubig, kahit na sobrang init ng panahon. Nang makaahon ako, nanginginig ang aking katawan. Lumapit si Xiaoyao at nagtanong, Jianche, okay ka lang ba? Wala to, sabi ko habang hinahawakan ang aking noo, at napansin kong mainit ito. Malamang nilalamig ako at may lagnat. Kung hindi pa rin gagaling si Yeten Cheng, malamang magpaalam ako ngayon. Sana isang kuha na lang. Pagkatapos magretoke, bumalik ako sa tubig. Buti na lang at hindi na ako pinagtripan ni Yeten Cheng. Gayunpaman, sa huling linya ng eksenang ito, muling naging sobrang arte ang kanyang ekspresyon. Nang makita ko ito, bigla akong nakaramdam ng matinding bigat sa dibdib. Dumilim ang paningin ko at hindi ko na napigilan ang aking katawan na bumagsak. Sa susunod na segundo, tuluyan na akong nawalan ng malay. Parang walang napansin si Yeten Cheng at patuloy na nag-arte ng sobra. Teka lang, ipapasara ko sa tatay ko ang inyong demonic sect. Galit na tumayo ang direktor at pumalakpak sa mesa.
Itencheng, teka, anong nangyari kay Jenche? Sagipin niyo siya. Sa takot na tingin ng direktor. Bigla akong lumubog sa tubig. Sagipin niyo siya. Si Itencheng, na pinakamalapit, ay namutla. Automatiko siyang umatras, ngunit sa sumunod na segundo ay may biglang tumulak sa kanya. Isang pamilyar na figura ang tumalon sa lawa. Aray, napalakas na bumagsak si Itencheng sa lupa. Ngunit nang muling tumingala, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pangamba. Dahil nakita niya mismo si Gu Qinghan na tumalon sa tubig. Mabilis na hinila ako ni Gu Qinghan mula sa tubig at nagmamadaling dinala sa pampang. Jenche, gising. Tinapik-tapik ni Gu Qinghan ang aking mukha. Kahit na hindi naman ako nakatayo sa malalim na bahagi ng tubig. Dahil bigla akong nawalan ng malay, nakalunok ako ng tubig. Sa pagkagulat ko, nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Gu Qinghan. Gumalaw ang aking mga labi. Parang gustong itanong kung bakit siya narito. Ngunit bago ko pa masabi ang salita, muli akong nawalan ng malay. Mabilis akong binuhat ni Gu Qinghan. At tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Kailangan kitang dalhin agad sa ospital. Ngunit biglang humarang si Itencheng sa kanyang harapan. Kasalanan ko lahat. Pagsisisi niyang sabi. Lumayas ka. Malamig na sabi ni Gu Qinghan. Ang bawat salita ay puno ng nakakatakot na puot. Natigilan si Itencheng. Nang dumaan si Gu Qinghan sa kanyang tabi, hindi man lang siya makatingin. Habang mabilis na umalis ang sasakyan, nakatayong wasak si Itencheng. Ay, naku. Nagkamali na naman ng intindi si Qinghan. Kasalanan ng demonyong Jenche ito. Ginagago niya ako. Kapag naayos na ang hindi pagkakaunawaan, tiyak na gaganda ang relasyon nila. Galit na napapikit si Itencheng. Pinapunta na lang niya ang kanyang assistant sa ospital. Ang kanyang manager naman ang naiwan upang ayusin ang lahat at tiyaking hindi malalabas ang balita. Sa pribadong ospital ng pamilya Gu, umiti ang doktor at tinanggal ang kanyang maskara. Walang malubhang problema. Bababa na lang ang lagnat. Salamat, doktor. Maingat na nagtanong si Gu Qinghan ng maraming detalye. Nang makaalis ang doktor, tahimik siyang pumasok sa silid. Tahimik akong nakahiga sa kama, lubos na nalilito. Minsan nang pinangarap ni Gu Qinghan na matulog ako sa tabi niya, hindi na ako lumalayo na parang dati. Ngunit ngayon wala siyang maramdaman na kagalakan. Puro pag-aalala at pagsisisi lamang. Kung hindi dahil sa assistant ni Xiao Yao na agad nagpaalam. Baka hindi siya nakarating sa akin ngayon. Kahit na isang saglit lang siyang nahuli, inapi na agad ako. Mabilis siyang nagbago at naging kalmado. Sa sumunod na segundo, dumating ang pagbukas ng pinto. Si Gu, gusto rin kayong makita ng doktor. Palayasin mo siya. Galit na galit si Gu Qinghan, gusto na niyang punitin si Itencheng. Nag-alinlangan ang assistant at nagtanong, tungkol kay Itencheng na magiging bida rin, gusto mo bang tanggalin siya? Sa pag-iisip, tumingin sa akin si Gu Qinghan. Ang kanyang mga mata ay matalim at malamig. Mahina ang kanyang boses ngunit nakakapangilabot. Huwag nang palitan, at saka kami ang mag-invest. Pero may isang kondisyon. Huwag masyadong bigyang pansin ng direktor ang pag-arte ng bida. Naunawaan ng assistant at umalis upang ayusin ang lahat. Hindi tatanggalin ni Gu Qinghan si Itencheng. Sa halip, hahayaan niya itong magpatuloy bilang bida. Ngunit tungkol sa mga eksena ng bida. Ang ilan ay tatanggalin sa post-production. At ang karakter ni Xiao Wu ay gagawing mas kapansin-pansin. Nang marinig ng direktor ang kondisyon, wala siyang reklamo. Pagkatapos makipag-usap sa scriptwriter na si Cao, nagkasundo silang pagandahin ang karakter ni Xiao Wu. Hindi lang dahil sa sinabi ni Gu Qinghan. Dahil mula pa sa simula. Binigyang diin nila ang karakter ni Zhao Yuzhen. Hindi nila pinalalim ang mga lalaking karakter. Ngunit mula nang makita nila ang aking pagganap, lalo nilang naramdaman ang diwa ng karakter ni Xiao Wu, kaya't handa rin silang magdagdag ng mas magagandang eksena para dito. Tungkol naman kay Itencheng na gumanap na bida, hindi na kailangan pang pagandahin pa. Lumubog na ang araw. Sa madilim na silid ng ospital, tanging tunog ng hangin sa labas ang naririnig. Tila nakagawa ako ng napakahabang panaginip kung saan ako'y sumunod sa kwento tulad ng libro. Patuloy na pinapahamak si Itencheng sa harap ni Gu Qinghan para kapuotan niya ito at simulan akong pahalagahan. Sa susunod na piging, para mapakasalan si Gu Qinghan, dinrogan ko ang kanyang inumin upang magawa ang layunin na maging ganap ang aming relasyon. Ngunit nakita agad ni Gu Qinghan ang aking kasamaan, hanggang sa maliwanagan siya na si Itencheng ay dahil sa pagkakasala at awa at tuluyang nakilala ang kanyang tunay na damdamin. At tuluyang nagsama sila ni Itencheng, samantalang ako'y namatay sa ulan ng walang libingan. Biglang bumuhos ang takot sa aking puso. Jenche, anong nangyari sa'yo? Isang malinaw at malambing na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa aking tainga, para akong nagulantang. Nagmamadali akong lumingon at hindi sinasadyang natamaan ang mukha ni Gu Qinghan. Bahagyang nanlaki ang aking mga mata. Maingat akong nagtaas ng ulo at sa liwanag ng buwan nakita kung sino ang nasa harapan ko. Presidente. Nagising ako mula sa pagkabigla at nang makita ang mga bagay sa paligid, napagtanto kong nasa ospital ako.
Ang mga bagay na nakita ko bago mawalan ng malay ay unti-unting naalala. Noon ko lang naintindihan na hindi ito guni-guni, kundi si Gukinghan na walang pag-aalangan ay tumalon sa tubig para iligtas ako. At dinala pa ako sa ospital, at ngayon ay inaalagaan ako, kaya't nananatili siyang bantay. At ngayon ay hindi ko sinasadyang sinampal siya sa mukha. Puno ng pagkakasala ang aking isipan, at gusto ko na lamang bumaba sa kama upang humingi ng tawad. Ngunit bago ako makabangon, tinakpan ni Gukinghan ang aking mga mata. Huwag munang kumilos. Bubuksan ko ang ilaw. Sa pagbukas ng ilaw, kumurap-kurap ako. Nang ako'y maka-adjust ay binawi niya ang kanyang kamay. Nakita ang mga butil ng pawis sa aking noo at naalala ang aking takot kanina. Nagkaroon ng bahagyang pag-aalala sa mga mata ni Gukinghan. Kanina ba ay may masamang panaginip? Bumaba ang kanyang tingin at marahan na hinaplos ang aking ulo. Bahagyang umiti siya. Kakaiba rin, sinampal ko siya kanina. Nakaramdam pa siya ng bahagyang kasiyahan dahil ito ang unang pagkakataon na kusang lumapit ako sa kanya kahit isang sampal lamang. Pinindot ni Gukinghan ang bell. Pumasok ang doktor, sinukat ang aking temperatura at sinabing bumaba na ang lagnat. Magpahinga pa ng 2 araw. Salamat, doktor. Pakiramdam ko kaya ko na ngayong lumabas ng ospital. Dahil mukhang mahal ang silid na ito, 1 araw lang ay malaking gastos. Pagkaalis ng doktor, napuno ako ng pasasalamat kay Gukinghan. Presidente, hanggang ngayon hindi mo pa binabago ang tawag sa akin. Matagal na, ginagamit mo pa rin ang malayong tawag na yan. Mukhang galit ka pa rin sa akin. Bumaba ang ulo ni Gukinghan, puno ng kalungkutan ang kanyang anyo. Kung ayaw mo akong makita ngayon, maaaring pansamantala akong hindi humarap sa iyo. Ganyan ang sinasabi, ngunit hindi siya gumagalaw. Biglang sumikip ang aking dibdib. Hindi lang isang beses tinanong ni Gukinghan kung galit ba ako sa kanya. Sa totoo lang, para hindi na makipag-ugnayan kay Gukinghan, ang sabihin na galit ako sa kanya ay maaaring lubos na lumayo sa bida. Ngunit iniligtas ako ni Gukinghan at mabait na dinala sa ospital. Kung sasabihin ko na galit ako sa kanya, hindi ba yon masyadong sobra? Lalo na kapag nakikita ko ang mga mata ni Gukinghan na tila umiiyak, hindi ko talaga masabi. Nakita ni Gukinghan na nag-aalangan ako. Nagdilim ang kanyang mga mata at tumayo. Mukhang galit ka pa rin sa akin. Aalis na ako. Sabay ikot siya para umalis, ngunit mabagal ang kanyang mga hakbang. Bigla akong kinabahan. Agad kong hinawakan ang laylayan ng kanyang damit at sinabing, sandali. Bumalik si Gukinghan na may ngiti. Kung gayon, tatawagin mo na ba ang pangalan ko mula ngayon? Medyo nahirapan akong magsalita, mukhang nahihiya. Nagpanggap si Gukinghan na malungkot at aalis, kaya't napasigaw ako, Kinghan. Gukinghan. Dahil sa hindi komportable, may bahagyang panginginig ang boses na nagpatigatig kay Gukinghan. Lumalalim ang ngiti sa mga mata ni Gukinghan. Lumingon siya at tinitigan ang aking mukhang sobrang gwapo, pagkatapos ay inilipat ang tingin sa aking namumulang tainga. Bahagyang tumawa, ang boses ay sexing at mapagmahal. Maganda rin ang buong pangalan. Dahil hindi mo na ako galit, sa 2 araw na ito ay magpahinga ka na lang. Ako ang mag-aalaga sa'yo, paano? Biglang nagbago ang usapan, kaya't natigilan ako. Si Gukinghan ay tila malambing sa harapan ko. Ngunit sa totoo'y medyo matapang. Kahit na libo-libong dahilan ang naisip ko na hindi na kailangan magpahinga, ay napigilan ako ni Gukinghan ng hindi halata. Hanggang sa pumayag akong manatili rito at magpahinga at hayaang alagaan ako ni Gukinghan. Hindi ko man lang naisip kung paano ako pumayag ng walang malay. Ngunit dahil sa gamot ay inaantok ako. Pagkatapos maghilamos, hindi man lang ako naghubad ng damit at muling nakatulog ng mahimbing. Bago pumasok sa panaginip, tila nakita ko si Gukinghan na muling binuksan ang pinto ng silid at lumapit sa akin. Ngunit hindi ko na nakita ng malinaw bago tuluyang makatulog. Isang umaga, nagising ako ng malabo, tila nakarinig ng tunog ng tubig. At galing ito sa katabing banyo. Wala namang labahan sa loob ng silid at ako lang ang narito. Bakit may tunog? Medyo kinakabahan akong bumaba sa kama at dahan-dahang lumakad patungo sa banyo. Sa pinto, bahagyang lumilitaw ang isang payat na anino. Maingat kong binuksan ang pinto at nagtanong ng kinabahan. Sino ang nasa loob? Habang bumubukas ang pinto, una kong nakita ang isang pares ng maliliit at kulay rosas na kamay na nagkukuskus ng puting medyas sa labahan. Natigilan ako at nang iangat ang aking tingin, nakita ko ang dalisay at magandang mukha ni Gukinghan. At tumingin din siya sa akin sa kangumiti ng malumanay at sinabi, "Nagising ka na, ano ang pakiramdam mo ngayon?" "Mabuti, mas mabuti na. Pero ano ang ginagawa mo?" Hindi ko talaga maisip na ang ganitong eksena ay may kinalaman kay Gukinghan. Ang babaeng ito na parang isang prinsesang hindi nahahawakan ng mga gawaing bahay. Ang paglalaban ng medyas dito ay sobrang kakaiba at pamilyar ang damit na yon. Bigla akong natauhan. Nakita ko ang anyo ng medyas, hindi ba yon ang hindi ko pa nahugasan kahapon? Si Gukinghan ay sumagot. Naglalaba ako ng medyas. Alam ko, pero parang akin ang medyas na yon.
Ngumiti si Gukinghan at natural na nagpatuloy, lalabhan ko ito ng napakalinis. Natigilan ako sa gulat. Bakit kayang sabihin yon ni Gukinghan ng napakadali? Hindi. Bakit naman niya ako lalabhan ng medyas? Nalilito ako pagkatapos ay lumingon at nakita ko ang labhang brief. Nakasabit pansamantala sa tabi, mukhang bagong laba pero hindi pa naisabit. Grabe! Namilog ang mata ko, namula ang mukha, dinampot ko ang labhang brief at itinago sa likod. Nagulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Gukinghan. Ikaw ay manyak. Hindi ako makapagsalita ng matagal. Nahihiya na para akong sasabog. Panaginip ba ito? May ganito ba kagulong panaginip? Nanaginip ba ako na si Gukinghan ang naglaban ng brief ko? Si Gukinghan ay nagsabi na may inosenteng mukha, nakita kong hindi nalabhan kaya nilabhan ko na lang. Pero huwag kang mag-alala, ang medyas ay huli kong nilabhan. Naisip ang kaligayahan sa hinaharap. Ang paghinga ni Gukinghan ay naging mas mabigat, pero sa labas ay nagpapanggap pa rin siyang mabait. Ano ang problema? Sinabi ko na alagaan kita, kaya natural na kailangan kong labhan ang damit mo. Pero masyado na itong sobra. Gulo ang isip ko. Sa isang banda, iniisip ko na si Gukinghan ay mabait na nag-aalaga sa akin, sa kabila, parang sobrang lapit na. Ngunit sa pagkakagulo, hindi ko alam kung kailan lumapit si Gukinghan at inilublob ang ulo ko sa kanyang lambot. At sa ganitong kalapitan, ang nakakatakot na matamis na amoy ay nasa lahat ng dako. Parang unti-unting natutunaw ang kanyang magiliw na pagpapanggap. Na nagpapakita ng nakakatakot na tunay na mukha. Nanginginig ako, tangang tumingala. Nakita ko na sobrang lapit na ni Gukinghan sa akin. Bakit biglang naging nakakatakot ang mga mata niya? Ano ang nangyayari sa'yo? Ang kanyang mga salita ay parang nag-aalala, pero ang tono ay tila baliw na nagsasabing gusto kitang halikan, gusto kong mabaliw na. Grabe, sinabi ng aking lalaking instinct na kailangan kong tumakas agad. Sa susunod na sandali, tumakbo ako na parang nagising. Tumatakbo at nagmamadaling sinabi, wala yon, salamat sa paglalaban ng damit. Salamat sa pag-aalaga, uwi na ako. Hindi ko pa nahawakan ang cellphone ko mula nang dalhin ako rito. Hindi ko alam kung saan ito inilagay. Tumakbo ako sa kama para hanapin, pero hindi ko pa ito mahanap. Narinig ko ang boses ni Gukinghan mula sa likod. Hinahanap mo ba ang cellphone? Lumingon ako at nakita ko si Gukinghan na nakatayo sa tabi ng kama na may hawak na cellphone. Iyon na ang akin. Salamat. Mabilis akong bumaba mula sa kama. Dahil gusto ko lang makuha ang cellphone ko, hindi na ako nagsuot ng sapatos. Gusto kong abutin ang cellphone mula sa kamay ni Gukinghan, ngunit pagkaapak ko pa lang, naramdaman ko na biglang humigpit ang likod ko. Yumakap ako ng mahigpit si Gukinghan. Ang pamilyar at malambot na yakap ay nagpangiwi ng anit ko. Ang init ng kamay sa likod ay parang dumadaan sa damit. Bakit mo ako biglang yakap? Naninigas ang buong katawan ko. Hindi ko pa nasasabi ang bitawan mo. Narinig ko ang boses ni Gukinghan na puno ng pagkabigo at pagmamahal, Jiangche, kakatapos mo lang ng lagnat. Huwag kang tumakbo ng nakayapak. Hindi inaasahan, sa susunod na sandali, may narinig akong nanggigigil na boses. Anong gagawin mo sa kapatid ko? Narinig ko ang pamilyar na boses, sumilip ako para tingnan kung sino ang dumating. Nang makita ko ang galit na mukha, nagulat ako at sinabi, Xiangli. Bakit siya nandito?